Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ang ating regular na pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Tayo po ay inaasahan pong tumayo. Ang mamumuno po sa ating pong regular na sesyon ay walang iba ko hindi po ang ating kagalang-galang Danilo Lalunya Liwanag, pangalawang punong bayan at tagapangulo ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat, Ka-Sekretary. Isa pong magalang na pagbati po sa ating mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng kagalang-galang Konsehala ABC Tilit Guban. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muna ay awit ng pammasawit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Tayo po muna ay mananalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagpakumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon sa may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat, walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya, basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay po, itaas po natin ang ating kamay. The Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor mandated by law to enact measures and ordinances that redound the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service of self as guiding principle of my official act, and I step pathways of local legislation. May the Almighty God, my mind and heart, that it shall be taught my constituent Filipino people. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kasamahan, ganyan po sa ating mga kababayan, ang ating pong pagbasa at pagtitibay ng ating nakaraang katitikan. Maraming salamat po kagalang-galang na tagapangulo. Ang katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan Quezon na ginanap noong Setyembre 22, 2025 sa Sangguniang Bayan Session Hall ay naipamahagi na po sa lahat po ng mga kagalang-galang na konsehalas ng Bayan ng Tagkawayan. Kung kaya ito po ay hinihiling ko kay kagalang-galang Ford Salombides bilang siya po ang ating chairman ng rules na ito po ay mapagtibay na. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Ford Salombides.
Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, kung wala na pong paglilinaw mula sa ating mga kasamahan at pagwawasto sa ating pong katitikan nung nakaraang pagpupulong, ay hinihiling ko po na ito'y mapagtibay na. Pagtitibay na ng ating pong nakaraang katitikan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel Divero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang nakaraan po nating katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Galang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat, Mr. Chair. At tayo po ay ang ating pong calendar of business ay ang mga sumusunod. Ang renewal po ng 4 na civil society organization na accreditation. Meron din po tayong 3 barangay budgets ng mga sumusunod: Barangay Santo Tomas, Barangay Malbog, at Barangay Tabason. Yun lamang po, Mr. Chair. Kanina po ay nagkaroon po tayo ng bisita pala at dininig po ang saloobin at nag-share ho ng presentation yung ating pong Principal 3 ng Tagkoyan Central Elementary School na si Mrs. Telma Manalo patungkol ho sa isa nating proposed ordinance. Yun lamang po, Mr. Chair. Marami pong salamat. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Good morning po. Thank you po, Mr. Chair. Renewal po ng accreditation ng 4 na CSO. Ito po ay ang samahan ng maliliit na magsasaka ng Barangay San Francisco, samahan sa industriya ng paggugulayan sa Tagkawayan, SIPAG, Lumaka Farmers Association, at General PTA Officers o Payapa Elementary School. Pagtitibay po ng 4 na CSO accreditation ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po 4 po nabanggit ang mga samahan para sa kanilang renewal ng akreditasyon ay pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Maraming salamat po sa ating tagapangulo, kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag. Magandang umaga po sa ating lahat. Kahilingan po ng Sangguniang Barangay ng Santo Tomas para po sa kanilang supplemental budget number 1 para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 96,700 pesos na gugugulin po nila sa kanilang pagbili ng 2 unit ng cellphone, pagbili ng 1 unit ng laptop, at ganun din po ng computer desk monitor at para po sa pagpapalit ng solar lights na nagkakahalaga ng 96,700 pesos. Barangay Santo Tomas, supplemental budget number 1, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganun din po, Vice, ang supplemental budget number 1 para sa taong kasalukuyan ng Barangay Malbog na nagkakahalaga ng 87,652.53 centavos na inilaan po nila para sa kanilang traveling expenses, training expenses, electricity expenses, other supplies and materials, at pagbili po ng kitchen utensils and iba't iba pa pong mga MOOE na nagkakahalaga ng 87,652.53 centavos. Barangay Malbog, supplemental budget number 1, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala ABC Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol?
Kung wala po ay atin na din pong pinagtitibay. Ganun din po ang Sangguniang Kabataan ng Barangay Tabason, Supplemental Budget number 1 para sa taong kasalukuyan na kanila pong inilaan para sa kanilang para po sa training, mandatory training, at para din po sa Sports and Youth Development Program ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Tabason na nagkakahalaga ng 212,000 pesos. Sangguniang Kabataan ng Barangay Tabason, Supplemental Budget number 1, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na rin pong pinagtitibay. Other matters, kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Vice. Ang committee po ng CSO ay magkakameron mamaya ng committee meeting. Ito po yung mga bago pa po na magpapa-accredit ng kanilang samahan. Ito po ay dapat ay 7 pero nadagdagan po ng isa at nagpa-lista po ito kay Sir BJ. Ito po yung mga sumusunod. Mangayaw Coconut Farmers Association, Agos ng Pag-asa, Katakian Irrigation Association Incorporated, Tagkawayan Abaca Farmers Associations, 4K Kababaihan, Kabalikatan para sa Kapakanan, at Kaunlaran ng Bayan, Metro Zone Tagkawayan, Barangay Payapa Farmers Association, Federation ng Magniniyog sa Tagkawayan, Quezon, Metro TKQ Tricycle Operators Drivers Association. 7 lang pala po, Vice, 7 lang po. Mamaya po, alauna ng hapon dito po sa session hall. Thank you very much po. Please be noted para sa pagdinig ng mga sumusunod na samahan. Alauna. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat pong muli sa ating kagalang-galang na Vice Mayor Danny Liwanag. Resolution po sapagkat yung atin pong ibinigay na pahintulot sa ating acting Municipal Treasurer ay malapit na pong mag-expired, kung kaya po tayo ay magagawa po ng isang kahilingan. A resolution authorizing Maria Adelaida H. Lamina, Acting Municipal Treasurer, to enroll in the Land Bank Institutional Internet Banking and ATM Payroll Crediting Facility or the WeAccess as the authorizer, and Priscilla Isabel C. Valencia as the maker. At ito po ay basahin ko pa, Sek, wag na. Ito po, wag na. Number 1, Honorable Luis Oscar T. Ilyasar, Municipal Mayor, and Maria Adelaida H. Lamina, Acting Municipal Treasurer, execute, sign all documents necessary to subscribe to Land Bank of the Philippines, WeAccess, and the authorizer of ATM Payroll Crediting Facility. Number 2, Priscilla M. Dumugma, Administrative Officer 3, Cashier 2, the Office of the Municipal Treasurer as the alternate authorizer of the Acting Municipal Treasurer in case of her absence. Number 3, Priscilla Isabel C. Valencia, Administrative Officer 5, HRMO 3, designate authorized personnel to act as maker to ATM Payroll Crediting Facility. And number 4, Gabriel B. Ragay Jr., Revenue Collection Clerk 3 as the designated alternate maker. Kahilingan po na mapagtibay.
Resolution po na mapagtibay na sabing mungkahi para po sa apat na nabanggit nating mga empleyado ay pinangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mayroon po bang paglilinaw, pagtutol? Kung wala po, ang nasabi pong kahilingan ay atin na din pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Kahilingan po sa ating ginagalang na Municipal Mayor, kay Mayor Carlo, na magkameron po sana ng barrier dun po sa dito po sa may hospital, dun po sa malapit sa siguro ho ay dito sa may Petron, para ho yung mga galing doon na sasakyan, medyo magmi-minor ho ba sila. Andun ho kasi yung intersection eh. May nung papuntang San Jose, yun naman nung isa papunta naman po sa Mountain Zone. Na magkameron po sana dahil marami hong na-aksidente doon sa lugar na yun. Mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez ay pinangalawahan ng mga kagalang-galang na sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Paglilinaw, kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Tayo po'y sumasang-ayon sa mungkahi ni kagalang-galang Enriquez. Paglilinaw lang po, ito po ba yung concrete barrier na nilalagay sa gitna ng linya? Paano pong barrier po? Yun nung may stand ba sana? Yung may stand? Kung pwede. Kung yun po ay pwede. Kasi ang intention po sana ay talagang makita ng mga sasakyan na may barrier doon sa gitna para sa lao ay maobligang mag-minor. Ano po? Kung yun po ay pwede. Paglilinaw, kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Base po dun sa aking mga obserbasyon at ako naman po ay laging naandun. Pagkagaling po ng San Vicente, yung mga truck, tapos medyo paahon po siya. Paglusong po doon, Mr. Chair, sa may tapat ni na Sir Gani o ni Mr. Matibag. Siguro, Sir Sponsor, doon natin siya lagyan. Gawa ng paglusong po doon, Mr. Chair, napakabigat po ng mga karga ng mga truck. Pag-apply nila ng preno, ng brake, nag-lose control talaga po doon kasi mabigat po yung kanilang karga. Yun lang po, Mr. Chair. Additional kay Chairman Roel Enriquez. Yung galing Bicol, saan naman banda? Kung maaari naman po ay dito naman po sa kumare sa tapat ng hindi, bukod din sa hospital eh. Yung dito naman po sa may hindi sa St. Peter yung sa unahan pa dapat. Andox, sa may Andox. Kung pwede po sana kasi dapat to ay may distansya bago dumating dun sa intersection eh. Sampol na rin pag Andox. Siguro doon sa may St. Peter. Ayun, sige po. Sige po. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat, Mr. Chair. Karagdagan po, Mr. Chair, maganda ho sana ay malagyan din ng mga, bukod ho dun sa sinasabing barrier, ay mga signage ng slow down tsaka bumagal. Kahit ho kasi, pansin ko ho, kahit may nilagay na po tayong traffic light, yung slow down traffic light sa inisyatibo ho ni Konsehal Bomel, ay hindi naman ho sinusunod minsan ng mga matitigas na ulo. Hindi man ho lahat, pero meron ho mga biyahero, driver na matitigas ang ulo. Hindi naman ho sumusunod doon. Kahit ho doon sa may Pasantelcor, papuntang ospital, grabe ho ang mga overtaken. Blind spot na ho, hindi nila alam na meron dong intersection papasok sa ating bayan. Ngayon ho, pwede hong mag-cause ng aksidente rin. Pag may parating na truck papuntang Bicol, at akala ng isang motorista ay makakalusot siya malinis dahil wala namang parating sa kasalubong, minsan pumapasok. Yung pala meron naka-overtake, kaya magkukuso na aksidente. Samantalang meron dong traffic light na dapat ay magbagal, hindi naman ginagawa. So, yun lang ho. Sana po yung madagdagan po. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Good morning po sa ating presiding officer. Maganda po yung binabanggit nila na concrete barrier.
Dito sa may itaas, sumunod po doon sa may kay Junido, ano po. Baka lang magkakaigi yung imumungkahi ko kasi meron naman ito sa Candelaria, ano po. Kasi po yung galing Mountain Zone ay parang walang warning doon na pwedeng biglang bumaba po yung sasakyan. Ano po, hindi naman alam ng mga tracking na may bigla na ababaron. Ano kaya po, Mr. Chair, at may mungkahi po na baka papayagan ng DPWH na yung concrete barrier po na inilalagay sa gitna. Kasi po pagbaba ng Mountain Zone, kuminsan naaliban na agad, nananabinana po. Ngayon po kung may concrete barrier sa gitna, doon sa tapat po ng Jollibee, hanggang doon sa may McDo, tapos may puwang, doon lang po sila kakaliwa. Ano po? Tapos sa unahan po noon, may konting barrier uliho, pero hindi naman sa tapat na ng Petron, kumbaga po doon sa una-unahan. Para lang may mga pagitan po na dito ka lang kakaliwa. Yung dito naman po sa Mountain Zone, kung gusto mong pumuntang bayan, may pagitan din po, doon naman po kakaliwa. Kita po ng mga tracking na, ay mayroon pala doon kaliwaan. Ibig sabihin may kalsada doon sa taas dahil may pagitan yung concrete barrier. Yun lamang po. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Marami pong salamat, kagalang na tagapangulo, at magandang umaga po sa lahat. Maganda po yung pinag-uusapan at sang-ayon naman po ang inyong lingkod sa bagay na yon. Maalala ko lang po nung nakaraan pong regular na pagpupulong ay nabanggit kahalintulad po ng pinag-uusapan ngayon na tayo po ay nakapag-resolution po ang inyong lingkod patungkol sa bagay na ito. Patungkol naman po sa paglalagay ng mga prevention na yan, siguro po ang aking opinion ay makapag-imbita tayo ng proper agency para ma-guide tayo kung alin yung pwede at alin ang hindi. Yun lang naman po ang sa akin. Ganun pa man, ang intention po ay maganda at sumasang-ayon din naman po ako. Salamat po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Dahil halos lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan ay mga bago, parang ang makaka-relate sa sasabihin ko ay si Sekbong at kayo po, Vice. Ang natatandaan ko po, para mabawasan ang volume ng mga tatawid sa karsada po natin, ang natatandaan ko po noon, sa Tagkawayan National High School ay may ginawang karsada dito po sa may Slaughterhouse ang daan, dito sa may St. Peter. Bakit po kaya hindi natin yun buhayin para mabawasan yung volume ng mga dadaan doon at tatawid na mga bata? Ano na po kaya yung status nung karsadang ginagawa doon? Maraming salamat po. Natandaan ko lang po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Maraming salamat, Mr. Chair. Yung sinasabi po kasi sa center line ng kalsada, sana, kasi po yun ay, paggaling po dito sa Bicol, walang problema. Yung maglelep dun sa dalawang tindahan. Yung galing Manila, yun dun po yung magkakaroon ng U-turn. Tama naman po, magkakabutas po yun dun. Hindi kaya po lalong mag-cost ng traffic yun sa porsyon na yun. Yun lang po, Mr. Chair. Siguro naman po ay aware naman tayo sa dami din ng, lalo na pagka sa umaga, yung 7 o'clock. Yun lang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Hindi ko lang ho alam kung kanino dapat i-address ito. Na kung pwede rin ho sana yung linya doon ng yun yung pinagpaparkingan ng mga truck. Pasimula dito sa may Andox na yata yun hanggang dito sa AB Transportation. Kung maaari sana ay huwag nilang gawing paradahan yun ng ng sasakyan. Ang alam ko, kaya yun ay in-extend ang kalsada para gawing daanan, hindi gawing parkingan. Hindi ko lang po alam kung kanino dapat i-address yung bagay niya. Thank you po, Mr. Chair. So ang nakabinbin po nating mungkahi ay para sa paglalagay ng barrier na ito naman po ay nagbigay ng mga karagdagang pananaw ang ating mga kasamahan. So unahin po natin ang pagpapa-aproba doon sa concrete or kung steel barrier yan. So dahilan po sa
panay naman pong pabor ang ating pong mga kagawad ng Sangguniang Bayan ay atin na pong pinagtitibay ng walang pagtutol. Pangalawa po, doon sa kung saan parte ilalagay ay siguro po ay sila na muna po ang bahala doon mag-usap dahil sila naman po ang mas nakakaalam alin doon ang may bigat, alin doon ang may punto naman ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero na kapag katutok na ang pagpipress ng brake at ito'y kargado, hindi na rin siguro masyado. So sila na po ang bahala doon. Ang mahalaga na nakikita ng Sangguniang Bayan yung concern para sa ating mga kababayan o na lumalabas mula Mount Tinson at lumalabas mula sa proper town na hindi naman alam ng dumaraan, lalo na siguro mga bagong biyahero mula sa dito sa galing Bicol and galing San Vicente, di para may early warning device. Kasama ang paglalagay ng additional na mga signages. Kasi yung napansin ko naman nga minsan, yung kapalibasa, yung ilaw niya pag-araw, hindi napapansin kasi araw nga. Nakikita siya, mas visible siya kung gabi. So, hindi naman siguro nga masama bilang pag-iingat sa lahat ng dumaraan, maging taga-atin man sa Tagkawayan o mga dumaraan man lang na bago, ay di magkameron ng additional signages. Malaking tulong para malaman ng mga biyahero na ito pala ay dalawang intersection magkasunod. Dahil nagkukos na nga ito ng maraming buhay na nagbuwis na dyan dahil lang sa mga blind spots. So, atin na rin pong pinagtitibay ang panibagong pagdadagdag ng signages, kahilingan para sa ating minamahal na punong bayan na pinagtibay ng mga Sangguniang Bayan ng walang pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Isa pa pong kahilingan para po sa P&O Bus Company na meron po tayo dito sa ating bayan. Isa lamang pong resolusyon na sana kapag sila po ay, kasi po Vice Mayor, blind spot din po yung kanilang terminal. Nasaksihan ko lang po noong nakaraang araw, biglang lumabas yung kanilang bus. May 2 pong truck na muntik na mag-collision dahil po doon sa paglabas bigla ng kanilang bus. Kaya po ako po yung nag-aakda ng isang resolusyon na sana bawat paglabas po ng kanilang bus o kaya papasok, meron pong pahinanti man lang na nasa baba para po mag-control ng traffic. Para po magbigay ng senyas doon sa mga paparating para po sa kanilang pagpasok. Ano po? Yun lamang po, Mr. Chair. Mungkahi po para sa management ng PNO, para sa nasabi ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura ay pinangaluhan ng kagalang-galang ng mga Sangguniang Bayan ng walang pagtutol. Na kaya na pa nga po pala ay nakalimutan natin yung isa pang mungkahi para sa hindi pagpaparking. So pinagtitibay din ito kasi nga blind spots din yun. Imagine niyo lalabas si PNO, may nakalagay na may nakaparadang truck doon sa unahan ay di talagang magbubuhol. So yun po ay isasama na rin natin doon sa pinagtibay na walang pagtutol doon sa paglalagay ng ng pagbabawal doon sa spots na yan. Bahala ka na doon naglahok ay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you, Mr. Chair. Isang kahilingan po sa ating punong bayan ng Barangay Tabason na mapalawak ang daan na may habang 500 metro at may lapad na 3 metro sa bungad at may 10 metro sa dulo sa Purook, Ulawin, Barangay Tabason, Tagkawayan, Quezon. Ang mungkahi po ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin din pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat pong muli. Isa pong resolution na humihiling sa lahat ng sangguniang kabataan ng bayan ng Tagkawayan, Quezon sa pamumuno ng kanilang mga SK chairperson na maglaan ng pondo
para sa implementasyon ng aral program sa mga paaralang nasasakupan ng Tagkawayan alinsunod sa mga panuntunan at gabay ng DILG sapagkat tungkulin ng Sangguniang Kabataan na paunlarin ang kapakanan ng kabataan sa larangan ng edukasyon, kalusugan at kabuhayan alinsunod sa isinasaad sa Republic Act 10742 o SK Reform Act of 2015. Sapagkat ang aral program ay isang inisyatibo na naglalayong magbigay ng dagdag na suporta sa mga kabataan at mag-aaral ng Tagkawayan sa pamamagitan ng libreng tutorial, pagbibigay ng mga school supplies at mga programang magpapalakas sa kanilang kakayahang pang-akademiko. Sapagkat ngayon pong panahong ito ay nagagawa na po ng budget ang ating Sangguniang Kabataan, barangay at ang ating pamahalang bayan. Kung kaya po hinihiling ng kapulungang ito sa lahat ng 45 Sangguniang Kabataan na mapasama sa kanilang lalagyan ng budget ang aral program ng Tagkawayan, Quezon. At mapasama sa lalagyan ng pondo ang iba't ibang paaralan ng Tagkawayan, Quezon. Maraming salamat po. Resolution po para sa ating pong 45 mga SK ng ating pong 45 barangays para sa aral program ay pinangaluhan po ng mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Magandang umaga po sa ating kagalang-galang tagapangulo at sa mga konsehal bayan ng Tagkawayan. Bilang chairperson po ng Committee on Tourism, Culture and the Arts, magalang po akong naghahain ng isang panukalang resolusyon na pinamagatang resolusyon na humihingi kay kagalang-galang na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ideklara ang ika-10 ng Pebrero 2026 bilang isang espesyal na non-working holiday para sa bayan ng Tagkawayan, probinsya ng Quezon, bilang pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkatatag nito at ng Kaway Festival. Resolution po para sa ating Pangulo ng Pilipinas na ideklaraan ang sabing pizza ay pinangaluhan klarifikasyon ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero muna. Ma'am, paglilinaw lang po. Yung 10 po ba? 10 lang? Hindi po 10, 11. 10 lang. Po natin yun. Festival po natin yung 11. I mean, the fiesta po ng ating patron. Ang 11. 11. Pagtatatag ang nakasaad sa Opo, kahilingan. pagtatatag po, February Kagalang-galang Konsehal Sandro. Meron ka pa? Magandang umaga po, Ginong Tagapangulo. Sa pagkakatanda ko po, kung hindi ako nagkakamali, pakitama po ako, na imungkahi na po ni Konsehala Ribi Masangkay. Kung hindi po ako nagkakamali, 3 linggo ang nakakalipas. Kaklarify lang po. Maraming po salamat, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Ribi Masangkay. Salamat po. Ang inakda ko pong kahilingan ay February 10 and 11. Na naka-address po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos na mabibigyan din po ng kopya ang Senate at ang Congress. Yun po yung kahilingan pong ginawa nung 3 linggo na nakalit. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Paglilinaw lang, Mr. Chair, bagamat ito po ay resolusyon na dinadala ng saloobin ho ng ating mga kasamahan, ay sa pagkakaalam ko po yan po ay panukalang batas. Kaya sana po ay meron din po sanang resolution na naka-address din mismo sa ating Representative Congressman Attorney Mike Tan. Dahil yan po ay ipapasa muna. Kung hindi po ako nagkakamali sa Kongreso bago po pipirmahan ng Pangulo. So siguro maisama na lang natin SEC ay yung kanilang nais na mga resolution, and then siguro ang ating representative na magpapasa, SEC, ganun ba yan? Please give some ideas. SEC. Okay, sige, ganun na lang. Yung mungkahi,
paghiwalayin pa ba natin, 10 yung kay kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar, 10-11 yung kay kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Isa na lang. Ano po? Ano po? May Kagalang-galang I Konsehala recognize? Rachel Eliazar. Thank you po for the recognition. Sa akin pong pagkakaalam kasi ang mga festival po na kumbaga mga fiesta po ng mga barangay o bayan na ang sineselebrate ay patron. Hindi ko po alam kung pwede po siyang ma-approve. So para siguro ano, Yung sa so para mas lusot, Founding anniversary para mas po. siguro mas lusot yung ano, kasama na rin yung follow up na lang yung 10 Opo. kasi ito ay yung kumbaga pagsisure doon sa founding. Ito naman isa ay kasama yung sa kapistahan. Anyway, alin man yun sa dalawa, yung mungkahi ng kagalang-galang Konsehal Port sa Lumbides ay to address sa ating Honorable Representative Congressman Attorney Mike Tan, na hindi naman ako nakinig na si kanina kasi may naka-set. Okay na, sek na. Okay na daw po. Sige po, okay na po. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Marami po salamat, kagalang-galang na tagapangulo. Halos kahalintulad po ng ating kasamahan ay nais ko din pong magbigay ng isang resolution address po sa lahat po ng barangay captains sa pamamagitan po ng kanilang pangulo, atin pong kasamahan, kagalang-galang Tilet Guban, na mapunduhan din po sa pamamagitan ng kanilang barangay fund ito pong aral program. Sapagkat kung bakit ko po ito minumungkahi, nung ako po ay kapitan pa ng Barangay Santa Cecilia ay pinayagan po ng budget and accounting department na naglagay po kami doon ng support to educational institution, which is yung pondo po ay galing sa MOOE. So patungkol po sa bagay na to, para may other source of fund pa rin po tayo kung mapagtitibay ng ating mga punong barangay na maisingit po nila sa kanilang annual budget bilang po suporta sa aral program, lalo't higit ang mga barangay na mayroon pong eskwelahan. Marami po salamat, Mr. Chair. Mungkahi po para naman po sa 45 barangay captains ng 45 barangay ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal ng lahat ng mga sangguniang bayan na wala pong pagtotal. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Maraming salamat, Mr. Chair. Alinsunod po doon sa mungkahin ni Konsehal Reby at saka ni Konsehal Sandro, isang kahilingan po na maipatawag natin ang 2 district supervisor para ho doon mapapalalim po natin kung ano talaga yung aral program. Kasi nakikita ko po yung ating inisyatibo na naglalaan na tayo ng pondo, pero baka naman sakali po na mahingi din natin ng pondo sa ating pamahalang bayan sa pangunguna ng ating Mayor Carlo. Gusto ko lang pong malinaw na maipatawag natin yung 2 nating district supervisor. Yun lang po, Mr. Chair. Kahilingan po para po sa karagdagan, kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Baka po pwedeng makasama na sa imbitasyon ang 45 sangguniang kabataan para po sa pagbabudget. At ganun din po ang ating budget officer para po sa paglilinaw tungkol po sa Special Education Fund. Para po mismong doon pa lang masagot na natin yung mga katanungan kung pwede bang mapunduhan natin yung pong aral program ng DepEd dito po sa bayan ng Tagkawayan. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Marami po salamat, kagalang-galang na tagapangulo. Karagdagan din po, kung maaari din po ay maisama na rin ang or siguro po ilalabi na lang muna sa meeting po ng mga barangay ang bagay na ito para hindi po magdami. Karagdagan po sa maimbitahan din po sana, nabanggit po ito ng Budget Department, maimbitahan din po ang Accounting Department and DILG para po sa legal na basihan sa bagay na ito at tayo po'y mapayuhan. Sunod po ay nagkaroon po ng komitiba kanina, with all the respect po kay kagalang-galang Roberto De Vero bilang chairman. Ito po kayang pangalawang imbitasyon ay base na rin sa committee
meeting na inumpisahan po natin ngayong araw na to, Mr. Chair. Maraming po salamat. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Maraming salamat po, Mr. Chair. Unang po, sagutin ko muna po yun doon sa tinatanong ni Kagalang-galang sa Sandro. Yun po ay alinsunod na po doon sa atin pong aral program na ordinansa. Padalwa po, baka pwede po, Mr. Chair, na andito naman po si ating ABC, na andito naman po si SK. Baka kung po pwede po, kasi masyado pong madami, ay baka pwede pong sila na lang yung representative po ng kanilang samahan. At saka sana po, maidagdag din po, kasi may budget din naman po ang DSWD para sa school, maisama na rin po natin sa pagpapatawag sa susunod na linggo. Yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Good morning po. Susug lang po sa sinabi po nabanggit po ng kagalang-galang na Committee Chairman ng Education. Sangayon po ako doon sa siguro hindi na imbitahan lahat dito at napakarami na. Mas mabuti po siguro na sa panguna po ni SK President saka sa panguna ni ABC President ay talakayin na po nila sa kanilang pagpupulong yung programa nung sa aral sapagkat pag dito po sa atin baka po mahiyang magpaliwanag po yung mga salobin nila. Ano po? Yun lamang po. Thank you. Dahil lang po sa mungkahi na ipatawag ang ating pong dalawang district supervisor. Tama ba? At sa mungkahi rin po na isama ang 45 SK chairperson at mga kapitan para po sa madali ang pagpapatawag na hindi masyadong madami ay nire-representa na lang po ito ng ating SK President at ABC Chairman kasama yung mga nabanggit na mga ahensya o tanggapan para po sa ikalilinaw ng pagpupundo sa aral program ay atin na pong pinagtitibay nang wala pong pagtutol matapos ang pagbibigayan ng mga mahalagang opinyon ng bawat isang sangguniang bayan. Konsehal Port Salumbides. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Muli, magandang umaga po sa lahat. Ang inyo pong lingkod ay nagnanais na mag-akda ng isa pong ordinansa. Ito naman po ay patungkol sa linya ng kuryente at kableho. Dito sa bayan ng Tagkawayan, may pamagat pong isang ordinansa na nagtatakda sa pag-install ng mga linya, kable ng telekomunikasyon, kuryente at iba pang pasilidad para sa pagdala ng kuryente, komunikasyon at iba pang kahalintulad nito at pagbabawal sa paggamit ng kahoy na poste sa loob ng munisipalidad ng Tagkawayan at nagpapataw ng parusa sa sinumang lumalabag dito. Ito po ay patungkol dun sa mga spaghetti wire na nakikita po natin sa iba't ibang barangay na kinakikitaan po ng inyong lingkod na risky na po sa ating mga kababayan kung kaya't magkaroon po tayo ng regulasyon tungkol po sa bagay na ito. Salamat po. Una pong pagbasa para sa ordinansang nabanggit. Noted po ng ang kagalang-galang nating kalihim at pinangaluhan po ng ating lahat ang sangguniang bayan. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, kung wala na pong mga katanungan at mungkahi ang ating mga kasamahan, may isa pa po yata, kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Ano lang po, Mr. Chair. Announcement lang po, meron pong committee hearing ang Committee on Peace and Orders. Ngayon pong 1 p.m. dito po sa Session Hall. Iniimbita ko po ang aking mga member tsaka Vice Chairman, Honorable Veronica Masangkay, Honorable Vicente Salumbides, Honorable Angelita Guban, at Honorable Angela Salumbides. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you. Announcement noted. 1 p.m. po. 1 p.m. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat, Ginoong Tagapangulo.
Mabanggit ko lang po, mayroon pong public hearing patungkol po doon sa Ordinance of Collection of Corresponding Barangay Clearance Fee. Hindi pa po na-schedule, baka po sakaling magkakaigi sa regular na pagpupulong po ng mga kapitan, maitapat, with all the respect, Pangulo, kung pwede po, kasama po ang kanilang treasurer and secretary, sapagkat ito pong ordinance na ito ay public hearing na po ay. Ito po yung pagkolekta ng barangay clearance fee in the application for business-related transaction. Sa public hearing na po. Hindi, public hearing pa lang. Mayroon na po. Tinakil na po. Okay na. So, lang ng ating ABC para kasi may kasama yata doon na gustong maimbitahan ang Secretary Treasurer. Secretary and Treasurer po. So, the communication na, bahala na ating Secretary. Kailan po ang inyong regular? Every first Thursday po? First Thursday of the month daw po. Mayroon po nakabimbi na ito, namungkahi ang ating kagalang-galang Konsehal Port sa Lumbides. Mr. Chair, tapos na po natin ang ating pong calendar of business. Meron pa po bang other matters ang ating mga kasamahan? Kung wala na po, Mr. Chair, ay hinihiling ko po ang pagsasara ng ating regular na pagpupulong. Pagsasarado po ng ating regular na pagpupulong sa mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Port sa Lumbides ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Mayroon po bang pagtotol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.